Sila ang dalawang lalaki na gumaya sa movie na Scream. Oo, yung Scream na movie with Ghostface. Siya si Cassie Jo Stoddart, 16 years old na isang palakaibigan at mabait na bata. Isa siyang simpleng estudyante at meron nga siyang kaklaseng dalawang lalaki at ito nga sina Brian Daper and Tori Adamczyk na parehas 16 years old lang din. Itong dalawa na ito ay mahilig nga sa mga horror movies, kabilang dito yung movie nga na Scream. Sobrang paborito nga nila tong movie na to at saka nga si Ghostface, dito na nga sila may paplanuhing kagaya nga nito. Kung napanood nyo na yung Scream 1, may dalawang kalaban nga dito at ayun nga si Billy and Stu at silang dalawa nga yung idol nila Brian and Tori. September 22, 2006, nagpunta si Cassie sa bahay ng tita niya para magbantay nga ng mga alaga nga nilang aso since aalis nga sila. Isa lang si Cassie doon sa bahay na yon, kaya naman pinapunta nga niya yung boyfriend niyang si Matt Beckham, pati na nga rin yung mga kaibigan niyang sina Brian and Tori. Saya naman silang nagbabanding nga lang noong una, nanonood ng mga horror movies, pero dito na nga aalis sina Brian and Tori kasi nga daw manonood na lang sila ng Kill Bill sa sinehan. Walis na nga sila at naiwan nga si Cassie at yung boyfriend niya, pero ang hindi nila alam, hindi pala talaga umalis sina Brian and Tori. Dahil nagtago lang pala sila at nagsuot nga ng maskara at saka pa sikretong pumasok ulit doon sa bahay nga ng tita ni Cassie. Malas nga lang dito, pinauwi kasi si Matt ng nanay niya kaya naman naiwan nga si Cassie mag-isa nga doon sa bahay na yon at ayun na nga yung huling beses na magkikita nga silang buhay. Maya lang, dito na nga matatakot si Cassie nang biglaan ngang lumitaw sina Brian and Tori na nakamaskara nga at hinabol nga nila siya. Gamit ang isang pantusok, paulit-ulit nga nilang pinatamaan si Cassie na umabot ng 30 times. Pagkatapos nga nilang magawa yung nagawa nila, tumakas naman sila agad at iniwan nga nila si Cassie na naghihingalo and makalipas nga ang ilang araw on September 24, 2006, dito na nga siya makikita ng 13 years old niyang pinsan na wala na nga siyang buhay. Hingi nga sila agad ng tulong at nagpatawag nga ng mga pulis na agad din namang nag-imbestiga. Noong una, pinagdududahan nga nila yung boyfriend ni Cassie na si Matt kasi nga isa siya sa mga huling kasama ni Cassie bago siya nategi eh. Pero since may alibay naman siya, mas nag-focus na nga lang sila kanila Brian and Tori since kasama din sila sa huling nakasama ni Cassie bago siya nategi. Pinalikan nga ng mga pulis yung alibay nila na nanonood nga sila ng Kill Bill sa sinehan, pero ang nakakatawa dito, nung tinatanong nga sila ng mga pulis tungkol nga doon sa movie, tungkol nga sa Kill Bill kung ano yung kwento, ano yung mga nangyari, wala silang maalala, so ibig sabihin, hindi nga nila napanood. Tanong-tanong nga din sila sa mga empleyado nga nung sinehan at ayon nga sa kanila, hindi nga daw nila nakita sina Brian and Tori na pumunta sa sinehan nung gabi na yon. Kahit wala na nga silang alibay, dininay pa nga din nila to noong una, pero eventually siguro nagsawa din sila, umamin nga din sila doon sa nagawa nila at sinabi nilang prank lang daw sana talaga ito noong una, pero ayon, nawalan nga lang daw sila ng kontrol. Pag-iimbestiga pa ng mga pulis, may nahanap nga sila mga videos nila Brian and Tori na pinaplano nga nila yung gagawin nga nila kay Cassie. Planuhan, pinag-uusapan nga nila na maigay yung gagawin nga nila kay Cassie na nagpapatunay lang na gusto lang talaga nilang gawin yung ginawa nga nila kay Cassie. Sabi pa nga nila doon sa mismong video, "I'm sorry to Cassie's family, but she had to be the one." Nakita rin yung mga pulis ng mga ebidensya na marami pa pala silang planong itegi ng mga kaklase din nila, pero since nahuli nga sila, hindi na nga nila yun nagawa. Malabas nga sa investigasyon na wala talaga silang malalim na rason kung bakit nga nila nagawa yung ginawa nila, maliban lang sa gusto nga nilang gawing sa totoong buhay yung movie na Scream. Tulo on August 31, 2007, parehas silang nahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Actually, ginawan nga rin ito ng isang documentary at ng mga movies katulad nga ng Scream, at ang title nga nito ay The Scream Blank, A True Teen Horror Story sa perspective naman ni Cassie nga. Noong 2013 and 2024, nagpa-interview naman sina Brian and Tori at sinasabi nilang nagsisisi na daw sila doon sa ginawa nila, pero obviously, hindi naman talaga. Since alam mo yon, sobrang pinlano nga nila yung ginawa nila, and alam mo yon, baka nga mas malala pa yung nagawa nila kung hindi sila nahuli eh. At the end, ang mahalaga, nabigyan nga ng hustisya yung pagkawala nga ni Cassie.